Yaman na. Iwak mo lang yan. Sige. No, 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 hello. Hello. Sige po, manalangin po tayo lahat. Panginoon, salamat Lord sa mga answered prayers po, Panginoon. Ikaw tunay nga, Panginoon, ng Diyos na hindi bingi, Panginoon, sa aming mga panalangin. Salamat din, Panginoon, sa pagiging tapat mo sa aming buhay, Lord God, sa mga kapatid namin nagdiwang, Panginoon, ang kanilang mga karawan ng mga nakarang araw. Salamat o Diyos sa buong taon na pag-iingat sa kanila. Salamat sa mga biyaya, mga pagpapala kami na naranasan sa iyo, Diyos. Tunay nga lahat ng ito ay hindi namin maibabalik sa anumang amount maging sa buhay namin, Lord God, di sapat. Ngayon mga Panginoon, papasalamat kami dahil Panginoon Diyos sa mabuti. Kung amin sa mga sa tayong pangalan ng Jesus. Yo, yeah. Sige po, may pag-box po kayo sa aklat po ng Awit, chapter 51, verse 10 to 17. So yung topic po ng pag-uusapan natin ngayong gabi po ay ito po. Broken and contrite, the heart that God revives. Yan po yung text natin. Awit 51, verse 10 to 17. Babasahin po natin is 10 hanggang 12, tapos jump po tayo ng 17. Tapos yung 13 to 16, assignment nyo po. May assignment na tayo. Pero basahin natin yung verse 10 to 12, tapos talon tayo ng verse 17. Nasabi ko dito, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Then verse 17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Basahin nyo na lang din po sa version nyo, no? King James kasi ito, hindi ako mahintay. So yun po. Siguro naman po lahat tayo pamilyar na dito sa verse na ito, no? Ano ba sa ibang translation niya? Create in me a pure heart, di ba? Or a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, salamat Lord sa iyong salita, mawisa, buhay, at matalim pa sa magkabilang na anumang tabak, Panginoon. Matalas pa, O Diyos. Salamat dahil itong salita mo ang nakakaalam, nakakapatid ng aming binabalak, lahat ng aming iniisip, maging desire ng aming puso, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, dalangin namin itong salita mo, Lord God, ay tumimo sa aming mga puso, tumago sa aming spirito at kaluluwa, Panginoon, at tunay na maitanin sa amin ang salita sa gabing ito. Lord God, hindi namin ito marireceive kung walang patnubay ng banal na spirito. Kaya dalangin po namin na pangunahan kami ng Espiritu Santo sa pag-aaral na ito, Lord God. Maraming salamat po, pinupuri ka namin sinasamba sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Pangit lang ng mic po. Okay na yun. Sige po, sino po nakakaalam ng verse na to? Wala? Never nyo pa nabasa to? Talaga? Hindi nyo pa alam ito? Kanta nga yan, awit nga. Hindi nyo ba rin alam? So, sige po, tuloy po tayo. Sana mabasa natin yan. No? Awit 51 verse 10 to 17. Ito pong verse na ito po yung iyak ni David sa Panginoon after siyang i-rebuke ni Propeta Nathan. Naalala niyo yung ginawa ni David? Nung kanya pong pinapatay si Uriah, kinuha niya si Bathsheba, ginawang asawa. Pumunta sa kanya si Propeta Nathan at i-rebuke siya sa kanyang kasalanan. At ito yung kanyang panalangin sa Panginoon. Ito yung kanyang daing sa Diyos.
Bigyan mo ko ng bagong puso. Likhaan mo ko ng bagong puso. Ang pakalasan mo. Hugot. So, ang reason po bakit natin pag-aaralan ng passage na ito ay napakasimple lang. We are praying for revival, di ba po? Gusto natin magkaroon ng revival sa church, gusto natin magkaroon ng revival sa ating mga buhay, sa ating pamilya, kaya ito pag-aaralan po natin. Pero base po dyan sa nakasulat, we cannot experience true revival without true repentance. And there can be no true repentance without a broken and contrite heart. Kung wala daw pong tunay na pagsisisi, walang tunay na revival, walang pagbabago. Last week po sa aming devotion sa mga leaders po, napag-aralan po namin yung Book of Joel, aklat po ng Joel, at yung theme po ng Joel is about judgment of God sa isang bansa na hindi nagsisisi. At doon po natutunan namin na without repentance, there is no restoration. Without repentance, there is no restoration. Kung walang pagsisisi, walang tunay na pagsisisi, walang pagbabago. Last week din po sa topic natin dito sa prayer meetings, yung Church of Ephesus, no? At again po, yung series po natin is about revival. Yung topic po natin about revival, yung series natin itong buwan na ito. So, without repentance, there is no revival. Bakit kaya ito yung message sa atin ng Lord ngayong gabi, no? Baka may kailangan tayong pagsisihan. Sabi po, in today's Christianity, marami po ang komportable sa tinatawag na surface level confession. Ano yan? Mababaw po na pananaw pagdating sa confession. Surface level confession. Hirap. For example po, during worship, nadala ka ng kanta, umiiyak ka. O kaya altar call, nagpa-altar call yung pastor, yung nagme-message, lumapit ka sa harap, pinag-pray ka, umiiyak ka, mahagulgul ka. O kaya during message, nangusap sa iyong Panginoon, napaiyak ka, napaluhod ka. Talagang may pagsisisi, may confession sa Panginoon sa kasalanan na nagawa mo. Pero pagtapos nun, bumalik ka lang sa dati mong buhay na parang casual lang. Ang tawag po doon ay surface level confession. At marami pong ganyan sa church ngayon. Sabi nga namin ni Pastor dati, yung pag-altar call, kung sino yung lumapit last week, sila din yung lumalapit every week. Wala pong pagsisisi sa ganong bagay po. Sa tao po, pwede nating madaya yung tao na, hoy, si sister umiiyak, lumalapit sa altar call, nagsisisi na to. Pero hindi po natin maluloko ang Diyos. Ano pa yung message natin last week? Alam ng Lord ang ginagawa ko. Pero dito pa sa passage na ito, pinapakita sa atin ni David yung kakaibang level ng repentance o ng pagsisisi. Ang taong may tunay na pagsisisi ay yung taong may pasag na puso sa harap ng Panginoon. Desperadong malinis and unwilling to settle for anything less than restored fellowship. Yung isa daw pong taong nagsisisi, yan yung taong desperado siyang malinis sa kanyang kasalanan at ayaw niyang mawala sa presensya ng Panginoon. At meron siyang basag na puso sa harap ng Panginoon. Tanungin po natin yung mga sarili natin, ganito po ang kalagayan ng puso natin ngayon pag tayo lumalapit sa Panginoon. Ang isang hari po that time, kagaya po ni Haring David, hindi sila pwedeng makitaan ng kahinaan. Kailangan sa tuwing makikita sila, dapat firm sila bilang hari. Pero dito sa passage na ito, we see not a king defending himself. Nakikita natin hindi yung isang haring dinedepensahan yung kanyang sarili, kundi yung isang makasalanang hayag sa mata ng banal na Diyos. This psalm is an anatomy of true repentance, the heart that God revives. Pag-aralan natin ngayong gabi, anong matututunan natin dito sa awit ni David, ni Haring David. Una po, verse 10, create in me a clean heart and renew the right spirit within me. Ito po yung cry for inner transformation. A cry for inner transformation. Tunay na pagbabago. Mapapansin natin dito, hindi hiningi ni David kahit sa Tagalog
Hindi hiningi ni David na ayusin ng Diyos yung puso niya. Ano yung hiningi niya? Ano po nakasulat dyan? Create in me. Bigyan mo ko ng bagong, likhain mo ko ng bagong puso. Si Haring David po is asking for recreation. Yung Hebrew word po sa word na create dyan, nalagay ko yun, is bara. No? Ayan po. Hindi yung sa kusina, hindi yung sa lababo o sa panyo. Iba po yan. Para Hebrew word po yan for create. At yan po yung same word na ginamit sa Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created. Bara. Same lang po. So yung word na create po dyan is a divine act only God can perform. Creating something out of nothing. Tandaan po natin yung line na yan. Ito lang po ay, ang Diyos lang po ang makakagawa nito, sabi po dyan. Christianity is not about trying harder. Ang paglikha po ng bagong puso ay bagay na Diyos lamang po ang nakakagawa, hindi ikaw. Hindi si pastor, although gusto ni pastor minsan baguhin yung mga puso natin para bumait tayo, no? Hindi po kayang baguhin ng tao ang puso. Kahit yung message, kahit yung nagme-message, yung nagtuturo, walang kakayahan baguhin ang puso ng tao. Ang Diyos lamang po ang kayang magbago nito. So sinasabi po ni David sa kanta niya na ito, sa awit niya na ito, na hindi na maayos yung puso ko. Sa English niya, tawag dito. Kalimutan ko ang English niya. Pero parang beyond repair. Yun, beyond repair. Hindi na maayos, sira na. Yan yung sinasabi niya sa Panginoon. Kaya gawan mo ko, Panginoon, ang bago. Si Haring David, alam niya yung problema niya ay hindi lang dun sa action na ginawa niya, kundi yung corrupt nature na napoproduce ng kanyang pagkakasala. Inaamin ni David yung kanyang sinful nature. At humihingi siya ng bagong puso sa Panginoon. And only God, only a divine act could change that. Ibig sabihin po, ang bagong puso ay himala o miracle mula sa Diyos. Hindi ito kaya ng ating sarili. Ito po ay ang Diyos lamang po nakakagawa. Kagaya ng binasa natin, si Haring David po ay isang hari. Tinagurihan siyang man after God's own heart. Pero itong hari na ito na man after God's own heart, ay alam niya na hindi maayos yung puso niya sa sarili niya lamang. Ngayon, sino po tayo para isipin natin na kaya nating ayusin yung mga puso natin? Ay, mag-ano na lang ako, mag-New Year's resolution na lang ako, doon na lang ako magbabago. Ay, pag may altar call na lang, lalapit na lang ako para magbago na ako. O kaya, natamaan ka sa message nung Sunday. Sige, bukas, simula ngayon, mag-Bible reading na ako. May mga Bible reading plan ka. Nagbibili ka ng bagong notebook, bagong Bible. Natataka ba kayo? Bakit gusto naman natin gawin yung mga yun, pero hindi natin siya napagpapatuloy? Kasi yung puso natin hindi naman totoong nabago. Kagaya na sabi ni Haring David, gusto niya ng bagong puso sa Panginoon. Wala pa yan. Ba't mali-mali yung slide ko? Ayan. Mamaya niyo na po yan, mamaya. So, Christianity is not about trying harder. So, huwag po tayong umasa sa sarili nating disiplina, sa sarili nating lakas, sa sarili nating kabutihan o kaparaanan para magbago. Hindi po yan pagsisisi. Ang tawag ni Paul Washer dyan, self-reformation. Hindi siya pagbabago, yan ay self-reformation. Ang tunay po ng pagsisisi ay sumisigaw sa Diyos na wala na akong kakayahan. Gumawa ka ng bagong puso ko, Panginoon. Hanggat hindi po natin nakikita na yung mga puso natin is beyond repair, we will never cry out for the miracle of a new heart. Hanggat hindi tayo kumbinsido na yung puso natin ay sira na, palyado na, hindi tayo hihingi ng himala sa Panginoon na bigyan tayo ng bagong puso. Ang ganda ng illustration dito. Imagine yung merong isang puno. Yung puno ay yung puso mo. At sinasabi mo sa Panginoon na, Lord, gusto kong palitan mo yung mga petals ko kasi natutuyo na, nabubulok na. Pinalitan yung petals mo, pero may dumating yung panahon na nabulok pa rin.
Si Haring David, yung ginawa niya dito is, hindi niya hiningi na palitan ng Panginoon yung petals niya. Ang hiningi niya, sunugin mismo ng Diyos yung mismong puno. At magtanim ang Diyos ng bagong halaman o bagong puno. Kasi alam ni David na corrupted ang puso niya. Kung babasahin niyo dun sa mga naunang verse, ayan, sinabi niya dyan na na mula sa sinapupunan ng kanyang ina, siya ay may kasalanan na. Alam niyo po ba na corrupted ang mga puso natin? Na sinasabi ng mundo sa atin, follow your heart. Pero sabi ng Bible sa atin, your heart is deceitful. Above all else. Pinakamadaya ang puso ng tao. Sino po sa atin ngayong gabi ang gusto ng bagong puso? Amen. Simple ang mensahe ng Panginoon. Magsisi tayo at lumapit tayo sa Panginoon. The reason you sin is because you love sin. You will only turn from sin when you love God more than your sin. Kapag mas minahal natin ang Panginoon, doon lang po tayo makakalaya sa kasalanan. David is asking God to change what he loves, and so must we. Hinihingi ni David na palitan ng Panginoon yung gusto ng kanyang puso. At dapat yun din po yung panalangin natin ngayong gabi. So yun po yung una, and a cry for inner transformation. Pangalawa naman po. Verse 11, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. This is the plea for God's presence. Isa sa mga kinatatakutan po ng isang hari ay mawala yung kanyang trono, mawala yung kanyang kapangyarihan, mawala yung kanyang kayamanan, mawala yung kanyang influence, reputasyon at maging yung kanyang comfort. Pero dito po sa nakita natin, isang tanyag na hari, si Haring David. Saan siya takot? Takot siyang mawala sa presensya ng Panginoon. Takot siyang mawala ang Panginoon sa kanya. Ito po yung takot ng isang tao na tunay na tinetreasure niya ang Panginoon above all else. Well, marami po mga churchgoers po ngayon ang takot mawala ng trabaho, pero hindi takot mawala ng fellowship sa Lord. Kaya po nilang mabuhay ng isang linggo without meaningful prayer, without deep scripture intake, without the trembling awareness of sin, and without the felt nearness of Christ. At para sa kanila, okay lang yun, walang kulang. Ito po yung mga Kristyano na tinatawag po nila na spiritual dead with a Christian vocabulary. Tunog Kristyano, mukhang Kristyano, pero hindi totoong Kristyano. The terrifying thing is not losing your job. Yan, takot tayo mawala ng trabaho. Takot tayo mawala ng kalusugan. Takot tayo mawala ng kaibigan. Pero hindi daw po yun yung pinaka-nakakatakot. The terrifying thing is living one more day without the presence of God. Pero nakakalungkot kasi maraming kayang mabuhay without the presence of God. Sa Old Testament po, nawawala po yung anointing. Pag sinabi mong anointing, yan yung pagsama ng Panginoon sa isang tao. Sa atin po, sa panahon natin ngayon, yung anointing po nanggagaling sa Holy Spirit. Lahat ng tumanggap sa Panginoon sa Kristo, anointed with the Holy Spirit. Kaya po kawawa yung mga may iwan sa rapture. Kasi after ng rapture, mawawala yung Holy Spirit sa mundo, mawawala yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, mamumuhay yung tao na parang walang Diyos. Mahirap pong mabuhay sa ganun. Pero maraming Kristiyano po yung sanay sa ganun. Kasi habang nandito sila sa lupa, ganun na po yung ginagawa nila. Kaya nila mabuhay for years na parang wala lang sa kanila, na parang walang relasyon sa Panginoon. Walang conviction, walang pagbabago, tawag ko sa kanila spiritually dead with Christian vocabulary. Kaya pag naiwanan sila sa rapture, okay lang. Kasi gano'n naman din yung ginagawa nila kung sila ay mabubuhay dito, kung wala pang rapture. Sabi ni Justin Peters, one of the most terrifying judgment of God is when He lets a person keep going in sin without conviction.
Basahin nyo sa Roma chapter 1 verse 24. Sabi dyan po, hinayaan na sila ng Panginoon sa kanilang masamang pagnanasa. Pag yan po yung ginawa ng Panginoon sa atin, nakakatakot po yan. Pag hinayaan ka na ng Lord sa kasalanan mo na nakababad, nakakatakot po yan. Hindi nyo po gugustuhin mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Kaya yan yung panalangin ni David, na huwag mawala sa kanya yung presensya ng banal na Espiritu. Huwag mawala sa kanya yung pagsama ng Panginoon. At nawayan din po yung panalangin natin ngayong gabi. Na huwag tayong hayaang mawala yung conviction sa atin. Pangatlo po, restore unto me the joy of thy salvation, or my salvation, and uphold me with thy free spirit. So the joy of salvation restored. Yan yung panalangin ni David. May balik sa kanya yung kagalakan ng kanyang kaligtasan. Si David po, hindi nawala yung kanyang kagalakan sa Panginoon dahil mahirap ang buhay. Ang naging cause ng pagkawala ng kanyang kagalakan sa Panginoon ay yung kasalanang hindi pinagsisihan. Ulitin ko po, hindi nawala. Yung joy po ni David ay hindi nawala dahil mahirap ang buhay. Nawala yung joy ni David dahil sa kasalanang hindi pinagsisisihan. Sabi ni John MacArthur, the joy of salvation is not the joy of circumstances, but the joy of fellowship with God, unhindered by guilt. Nabubuhay po tayo sa church culture kung saan addicted tayo sa mga entertainment, mistaking hype for joy. Nakakala natin pag nagkatalunan yung mga tao, joy na yon, kagalakan na yun na sinasabi ng Biblia. Well, hindi po. May kanta pa nga tayo yung J-O-Y, joy in my heart. Alam niyo yun? J-O-Y, deep, deep down, di ba? Maganda tayo kanta na pag kinakanta natin nagtatalunan yung mga tao, kala natin yun na-enjoy. May mga reels pa yan sa TikTok at Facebook na this is revival looks like. Tapos may kita din yung mga taong tumatalon, revival na daw yun. Pero hindi po yun ang sinasabi ng Bible. You cannot manufacture joy. Hindi natin pwedeng tekein. Hindi natin pwedeng likain ang joy. Yung joy po na tinutukoy ni David dito, ito yung joy na tinutukoy ni David, is the result of a cleansed conscience and a heart set free from sin. At yung free spirit po na hiningi niya doon, sa ibang translation is willing spirit, yung po ay heart ready to obey, not force. So yung joy po at holiness, lagi po siyang nagkasama. Sabi ni MacArthur, they are married, kumbaga mag-asawa sila, joy and holiness. Pag tumigil ka mamuhay sa kabanalan, mawawala yung kagalakan. Diba sa Bible study po ng mga nanay, topic niyo yung fruit of the spirit. Paano tayo magkakaroon ng kagalakan? Mamuhay tayo sa kabanalan. Yung joy na tinutukoy po dun sa fruit of the spirit, dadating po yun kapag ka namumuhay tayo sa kabanalan. Kung hindi tayo namumuhay sa kabanalan, aalis yung kagalakan. Kaya yun po yung the joy of salvation. Importante hingin din natin sa Panginoon. Baka hindi na tayo masaya. Mawalan tayong kagalakan. Pang-apat po, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. Ito po yung sacrifice na ina-accept ng Panginoon. Judge na ako. Brokenness is feeling sick over your sin because it has offended the God you love. Masasabi mong broken ka kapag ka talagang tawag sa sick. Yung sawang-sawa ka na sa kasalanan mo, yung diring-diri ka na sa kasalanan mo, dahil alam mo nasaktan mo ang Panginoon. Pag may ganun po tayo, ibig sabihin we're broken before God. Parang hanggang kailan ako magkakasala, Panginoon. Meron pang isang word, yung contrite, yung contrition. Contrition is not temporary regret, it's a death of your pride. Sa Hebrew word po ng broken and contrite, yun po ay shabar daka. Ang ibig sabihin po ng broken, smash to pieces, durog.
basag pala. Tapos yung contrite po is crushed to powder, pinulbos na. Ganun dapat po ang puso natin sa Panginoon. Durog at pulbos sa harap ng Panginoon. Alam niyo po ang ating Diyos, hindi siya na-impress sa mga religious activity natin. Hindi siya na-impress sa offerings natin. Hindi siya na-impress sa attendance. Yung mga maririnig kayo na pag mas marami yung attendee, mas nandun daw ang Diyos. Well, hindi po totoo yun. Hindi po na totoo ang Panginoon sa emotional highs natin kung ang puso naman natin ay matigas pagdating sa Kanya. Sa panahon po nila David, sacrifices are commanded. Pero ang sinasabi ng Lord, there's something He values more. Ano yung pinapahalagaan ng gusto ng Panginoon? Isang pusong tapat, pusong mapagkumbaba sa Kanyang harapan. A broken and contrite heart. Yung ginawa po ni David ay hindi self-pity. This is a grief before a holy God. A great grief before a holy God. Hindi yung panalangin ni David, hindi siya yung simpleng, Lord, sorry. Lord, patawarin mo ako. Lord, sorry na. Hindi po ganun. Yung panalangin ni David ay mas malalim pa doon. Sumasang-ayon siya sa verdict ng Diyos sa kasalanan. Sumasang-ayon din siya na may karapatan ng Diyos na husgahan siya. Ganun siya katakot sa harap ng ating banal na Diyos. Brokenness is not feeling sorry because you got caught. It feeling sick over your sin because it has offended the God you love. Yung binasa natin kanina. Yung contrition is not temporary regret, it's the death of your pride. Pag tayo po humingi ng tao sa Panginoon, imagine natin parang ganito. Kung hindi tayo broken and contrite sa harap ng Panginoon, para tayong nagbibigay sa Lord ng isang bouquet ng bulaklak. Maganda siyang tignan, pero wala na siyang amoy at patay na siya. God is looking for a repentant heart sa gabing ito. Do not hide your sin under religious behavior. Huwag natin itago yung kasalanan natin sa ilalim o sa likod ng religious behavior. Bilang conclusion po, revival doesn't start in the nation or church. It starts in the heart. It starts in the heart. Nagsisimula ang revival sa ating mga puso. Hindi sa program, hindi sa awitan, nagsisimula ito sa ating puso. True revival is not primarily about external fire. It's about internal ashes. God is not calling us to try harder. He is calling us to fall on our faces before Him, confess the true state of our hearts, and plead for Him to make us new heart. Muli alalahanin natin yung illustration po ng isang puno. Yung puno na huwag natin hilingin sa Panginoon na palitan ng Lord yung petals. Maghihingin natin na sunugin niya mismo yung puno at magtanim siya ng bago. Bigyan niya tayo ng bagong puso. Hindi po, God is not calling us to try harder. He's calling us to fall on our faces before Him. Confess the true state of our hearts and plead for Him to make us new. Panginoon, wala kami may katago po sa inyo, Lord, sa gabing ito. Kaya sa iyo, Panginoon, ang kalagayan ng aming mga puso. Kaya man namin itong pekein sa harap ng tao. Maging ako, Panginoon, nakikita niyo rin, Lord God, kung anong kalagayan ng puso ko, bawat isa sa amin sa gabi nito. Hindi porke tumatayo kami sa harap, Panginoon, okay kami sa iyo, Diyos. Muli, Panginoon, dalangin namin na hindi kami datnan ng judgment mo, Lord God. Tapos datnan ng bawat isa sa aming tapat, Panginoon. Salamat sa revelation mo sa gabi nito, sa rebuke mo sa amin, Lord God. Salamat at hindi ka nagsasawang turuan kami sumunod sa kalooban mo. Pero nga, Panginoon, ang pagsunod sa iyo, it's not about blessing, hindi about sa pagpapala, hindi about sa magagandang nangyayari sa mabubuting bagay. Pagsunod sa iyo, Panginoon, ay pagkakaroon ng pusong basag, pusong nagpapakumbaba at kumikilala sa iyo, Diyos. Muli, Panginoon, sa patuloy na aming pananalangin, as we seek your face, Panginoon, sa gabing ito, create in us a new heart, Panginoon. Create in us a clean with your heart, Panginoon, that honors you, Lord, that loves you, Panginoon. Heart that follows you, Panginoon. Maraming salamat po. Treasure niyo po sa aming mga puso, katotohanan ito.
nawa sa aming paglabas mamaya, hindi kami manatiling kami. Tapos, meron kaming bagong naranasan sa iyo. Muli Panginoon, sa paglapit namin sa iyong banal na presensya, sa pananalangin namin mamaya, dalangin namin ang pangusap sa aming Panginoon Jesus. Amen. Gusto ko po sanang tayo, yung kanya-kanya, tapos tayo mismo yung lumapit sa Panginoon. Pero since may groupings po tayo, punta na lang po tayo sa mga groupings natin. Tapos magkaroon lang po tayo ng short discussion. Then tayo po mismo yung lumapit sa Panginoon sa gabi nito. Simple lang yung prayer items natin. Magkaroon tayo ng bagong puso sa Panginoon. Sige po, punta tayo sa mga groupings natin. Sino pa walang group? May group na lahat, no? Sila isa. Yes, mamaya, pilihan kita. Kasi yung mas konti.